Ops, ops. Sandali lang. Bago mo scroll, bago mo skip ang video na ito mga kaibigan. Namnamin mo muna, pakinggan mo muna. Napakahalaga po ang nilalaman nito. Tungkol sa ating buhay-buhay, sa ating pamilya, sa ating bansa. Bakit, ang pag-usapan ka na natin, bakit maraming naghihirap? Ay, totoo yan mga kaibigan. Hindi po natin kasalanan na magiging mahirap. Hindi po kasalanan ng ating magulang naging mahirap tayo. Isa rin po silang biktima sa kahirapan. Ang tatandaan natin mga kaibigan, nasa ating mga kamay ang pagsisikap para mabago ang ating buhay. Kahit hindi man tayo yumaman, basta makakain man lang ng 3 beses isang araw at makapagbigay man lang tayo ng kabutihan sa ating kapwa. O hindi tayo marunong manglait, mangapi, bagkus tulungan natin ang ating kapwa. Huwag natin ipahamak. Ang nangyari pa sa ating mga kaibigan, sa ating bansa, kahit sa ating mga kamag-anak, kanya-kanya kasi po tayo. Nagkakanya-kanyang pagalingan, lalo na sa ating mga leader. Dapat hindi ganyan. Dapat tulungan mo ang kapwa mo, lalo na ang kamag-anak mo. Huwag mo siyang idadawn, huwag mo siyang laitin. Kung may kahinaan siya, dapat palakasin mo siya. Yan po ang pagkatandaan natin, kayang-kaya natin umunlad sa ating pagdarasal, sa ating pagsisikap. Ngayon, pupunta na tayo sa mahabang usapan. Ano ba talaga ang kulang? Bakit tayo naghihirap? Unang-una na dyan mga kaibigan, kulang tayo sa mga kaalaman. Lalo na sa edukasyon. Ako po, hindi po ako nagmamalaki, wala din po akong pinag-aralan. Pero, nagsikap po ako at binawi ko at nagpasalamat ako sa Panginoon at nagkaanak ako ng masisipag mag-aral. At ginabayan ko sila. Pag sa akin kasi, pag-aral, aral. Ayaw kong haluan muna kung ano-ano yung pag-aaral mo. Para makatapos ka. Ganun po ang sikreto. Kasi maraming pera pero hindi nakatapos ng mga anak. Bakit? Kulang sa disiplina. Hindi naman po natin kailangan na hatawin ng malaking panghataw Pangaralan lang po natin, sa salita lang, at sigurado makikinig na yan. Ngayon, isa pang dahilan ng paghihirap. Ang ating lupa, napakayaman, mataba ang ating lupa, maganda ang ating klima. Ang problema natin, pinabayaan natin, na nakatiwangwang lang, hindi natin tinaniman. Alam niyo mga kaibigan, ito, bigyan ko kayong halimbawa, itong mga halaman namin dito na to sa rooftop nasa paso lang siya pero ang tataba. Mayroon na ditong mga sili. Ayan, nakita nyo, may malunggay. Pero sa baba ko yan tinanim. Doon sa pagkapirasong lupa lang. Na ibig sabihin, kaysa bibili ako ng gulay, mamimitas na lang ako. Yun po ang kailangan natin gagawin para hindi po tayo babagsak talaga sa lahat sa kahirapan. Yan, mga gagay ng mga gamot na yan. Itinanim lang din po yan sa paso. Gamot sa ubo. Kailang pasensya kayo, may ubo din ako. Hindi kasi ako uminom yan. Kaya ang ibig sabihin, kung masikap ka, marunong ka dumiskarte, kaysa bibili ka ng gulay o mga halamang gamot, magtanim ka na lang, libre ka na, at sigurado ka pa na, ang tawag nito, sigurado ka pa na malinis. Yon po ang dahilan na bakit naman sinabi nyo, marami namang mayaman. Alam nyo ba ang mga mayaman, karamihan yan ay may nana na sila sa kanyang mga magulang. At bihira lang ang yumaman na nag-umpisa talaga sa sobrang mahirap. Pwede man na ano ka talaga, nagsikap at nakaroon ng edukasyon ng mga anak. Kaya sa ngayon, kung wala ka mang edukasyon, maghanap po tayo ng diskarte na kahit sa bahay lang kumikita tayo. Ito kagaya dito sa amin mga kaibigan, mayroon kaming maliit na tahian at ang nagtatrabaho nito, kami-kami lang mag-anak. Ayan, katabi ko na sa pagtulog dyan, ang aming mga tela, yan, ang aming mga tatabasin na tela. Ito, hindi ko lang mapakita sa inyo ang actual na production, pero totoong buhay po ito ni Jeremias Combis. Ayan, kapirasong higaan lang. Anuin mo yung higaan, liligpitin mo rin yan Ang importante sa atin, di tayo nakahilata. Magtrabaho tayo, araw-araw. Hanapan natin ng paraan ng ating trabaho kung paano natin mapabilis. Di ba?
Kasi ibig sabihin mga kaibigan, kung mabagal ang ating production, hindi po tayo kikita ng malaki. 'Yon po ang totoo ha mga kaibigan. Ngayon, sabihin mo, ako sikap ng sikap, wala pa rin nangyari. Alam mo mga kaibigan, hindi ako naniwala sa ganon. Sabihin mo, dasal ka ng dasal at wala rin naman nangyari. Kung minsan sisinin pa natin ng Panginoon, hindi po ganyan. Ang sabi ng Panginoon, tao, kumilos ka, tutulungan kita. Nandyan lang siya palagi. Ibig sabihin, kaya po mas marami talaga kasi yun na nga. Ang ating kuminsan, ang ating mga, lalo na sa ating mga leader, lagi lang tayong ginagamit. Tayong mga simpleng mamamayan. At tayo naman, madali tayong mapaniwala sa kanila. Sabihin nila, ito, pag ako na kaupo dyan, akong bahala sa inyo. Malagi tayong nadadalas mga ganun balaging ang pangako niyan mga kaibigan ay napapako. Kaya bang suportahan ng mga leader? Ilan lang yan sila? Ilang milyon tayo na kung doon tayo umasa lahat? Kaya po ang ating mga leader lang yan. Ang susi sa ating pagtagumpay nasa ating mga kamay, nasa ating sarili. Kumukuha lang ng sahod sa atin yan sa ating mga buwis. Maniwala kayo sa akin. Pero hindi naman po mabubuo ang isang bansa kung walang leader. Kaya dapat susundin po natin sila kung anong mga patakaran, anong mga batas. Huwag tayong pasaway. Kasi kung minsan kaya nahihirapan ng mga leader, marami din ang pasaway. Ngayon, ibig sabihin mga kaibigan, tayo ang nagpasweldo sa mga yan. Tayo nagpasweldo. Saan ba kinukuhaan yan sa sweldo ng mga yan? Puro pangutang nga yan sila Kung may pera man yan silang sarili, hindi nila gagastusin para sa atin. Kumukuha ng pondo yan, gagawa ng budget, at pag-uusap-usapan pa nila kung ganito. Doon pa lang sa pag-uusap, ang laki na ng perang nawala laki na ng gastos. Ibig sabihin talaga mga kaibigan, ang susi talaga sa tagumpay. Nasa ating mga kamay, nasa ating sarili. Magdasal tayo, magsikap, at manalangin sa Panginoon. Yan. Parang lagi tayong may sariling pagkain. Hindi pwedeng umasa tayo sa ayuda. Magkano lang yan? Kaya po tayo laging bagsak sa kahirapan. Kung magsikap ka, lagi kang may makakain. Puno ang iyong lamisa. At makakaya mo pang magbigay sa iba. Yun po ang magandang halimbawa. Yun po hindi pwedeng lagi na lang tayong umasa sa mga ayuda. O kung mayroon, salamat. Pero kung wala, magsikap tayo. Kasi baon na sa utang ang ating bansa. Ang ating mga kaapu-apuhan, ang laki na ng utang. Sige, hanggang dito na lang at sana patuloy lang tayo sa ating mga pangarap, magsikap. Nandiyan ang Panginoon, kayang-kaya natin umangat sa buhay. Kahit hindi man tayo maman, basta masaya lang tayo. Maraming salamat, ingat po tayong lahat.